Ang tensyon sa isang siksikang bahagi ng Maynila ay biglang tumaas matapos matuklasan ang isang itim na plastic bag sa ilalim ng tulay ng San Mateo sa Barangay San Roque bandang 5:40 ng umaga. Nagsimula ang lahat ng mapansin ng isang residente, si Mang Lito, isang panadero na papasok sa kanyang trabaho, ang isang kahina-hinalang bagay na nakasabit sa balangkas na bakal sa ilalim ng tulay. Ang sumisikat na araw ay nagbigay liwanag sa hugis ng supot, at naramdaman ni Mang Lito na may kakaiba sa hindi pangkaraniwang posisyon nito, nakabitin sa isang lugar na bihirang abutin ng tao. Habang papalapit si Mang Lito, isang masangsang na amoy ang nagsimulang kumalat sa hangin. Lalong tumindi ang amoy nang umihip ang hangin mula sa direksyon ng estero patungo sa daanan ng mga tao. Dahil sa pag-aalala, agad niyang tinawag ang pansin ng mga barangay tanod na nagpapatrolya, at sa loob lamang ng ilang minuto, ang ulat ay naipasa na sa Manila Police District. Dumating ang grupo ng Scene of the Crime Operatives, SOCO, sa lokasyon bandang 6:15 ng umaga. Gamit ang isang mahabang kawit, maingat na ibinaba ang supot. Agad na tiniyak ng mga otoridad na hindi ito ordinaryong basura. Habang dahan-dahang binubuksan ang itim na plastik, huminto sandali ang mga operatiba at sumenyas sa mga usyoserong residente na lumayo. Sa loob ng supot, isang bahagi ng katawan ng tao ang tumambad sa kanila, hindi pa makilala kung kanino. Tiniyak nilang ang pagkakatagpo ay hindi resulta ng isang aksidente sa ilog, kundi malakas ang hinala na ito ay bahagi ng katawan ng isang biktima ng mutilasyon. Agad na naglagay ng police line ang mga pulis, isinara ang daanan ng mga tao, at sinimulang suriin ang paligid ng tulay upang maghanap ng iba pang ebidensya na maaaring itinapon sa maruming tubig ng estero. Ayon sa paunang pagsisiyasat, tinatayang nasa 8 hanggang 12 oras na ang bahagi ng katawan sa lokasyon bago ito natagpuan. Medyo malinis pa ito mula sa putik, kaya't hinala ng pulisya. Hindi ito inanod mula sa malayo kundi sinadyang isabit ng isang tao sa kalaliman ng gabi. Ang mga residente sa paligid ng tulay ay nagsabing wala silang narinig na anumang kahina-hinalang ingay, ngunit may ilan na nagpahayag na nakakita sila ng isang motorsiklo na huminto saglit sa lugar bandang 1:00 ng madaling araw. Ang impormasyong ito ay kasalukuyang biniberipika sa pamamagitan ng mga footage mula sa 2 kalsada na patungo sa tulay. Iba-iba ang naging reaksyon ng komunidad. Maraming residente ang umaming natatakot ng dumaan sa lugar, lalo na sa gabi. Sinimulan ng pagbawalan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maglaro malapit sa estero. Ang mga nagtitinda na karaniwang nagbubukas ng kanilang mga pwesto sa umaga malapit sa lokasyon ay pansamantalang lumipat sa gilid ng pangunahing kalsada. Ang pamahalaang barangay, kasama ang pulisya, ay nagdagdag ng mga patrol, at isang opisyal na paalala ang inilabas upang manatiling kalmado, ngunit mapagmatsyag ang mga residente, at agad na iulat kung may matagpo ang iba pang kahina-hinalang bagay. Sa kasalukuyan, ang bahagi ng katawan ay dinala na sa SEAD Medical Legal Department para sa masusing pagsusuri. Hindi pa matiyak ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima, ngunit nagpapatuloy pa rin ang paghahalughog sa ilog at sa maliit na kagubatan sa paligid ng tulay. Hinihintay ng grupo ang resulta ng otopsya upang malaman ang edad ng biktima, oras ng pagkamatay, at posibleng iba pang mga pahiwatig na maaaring magturo sa salarin na pinaniniwala ang gumagala pa rin sa paligid ng Maynila. Matapos dalhin ng pulisya ang itim na supot sa ospital, ang pokus ng investigasyon ay lumipat sa paligid ng tulay na itinuturing na Ground Zero. Isang grupo mula sa Manila Police District, kasama ang negatibo 9 unit, ay sinuyod ang makipot na daanan sa kaliwang bahagi ng tulay na natatakpan ng matataas na talahib. Isang lugar na bihirang daanan ng mga residente at madalas na pansamantalang tirahan ng mga mangangalakal. Sa gitna ng mga damong basa pa sa hamog, natagpuan ng mga operatiba ang mga bakas ng paa na hindi pa tuluyang nabubura, na tila may isang taong matagal na nakatayo bago umalis sa lugar. Hindi kalayuan doon, mga 7 metro mula sa pundasyon ng tulay, natuklasan ng mga pulis ang isang piraso ng dilaw na duct tape na may punit sa dulo. Mukha itong bahagi ng tape na karaniwang ginagamit sa pagtatakip ng mga plastik na ibabaw. Bagamat hindi pa ito direktang maiugnay sa salarin, ang pagkakatuklas nito ay nagdagdag sa listahan ng mga bagay na kailangang suriin sa laboratorio. Sa ibang punto, natagpuan din ang isang itim na plastic wrapper na katulad ng pangunahing supot. Subalit ito ay punit na at kalahating nakalubog sa pampang ng ilog.
Hinala nila, ito ay isang reserbang supot o isa pang supot na sanang gagamitin, ngunit sa huli ay itinapon. Ang mga residente na sumusubok lumapit sa lugar ng pagsisiyasat ay tahimik lamang. Ilan ay nagbubulungan, sinusubukang iugnay ang pangyayari sa balita ng isang nawawalang tao sa kabilang barangay. Isang ina na nakatira mga 200 metro lamang mula sa lokasyon ang umaming nakarinig ng motor na huminto saglit noong madaling araw. Ngunit hindi siya naglakas loob na lumabas ng bahay dahil inakala niyang isang motorista lamang na naligaw ng daan. Ang testimonya niya ay isa na ngayon sa mga puntong pinagtutugma sa key footage mula sa isang convenience store na may 300 metro ang layo mula sa tulay. Sa kabilang banda, sinimulan ng suriin ng Digital Forensics Team ang mga GFS camera ng mga residente na nakaharap sa maliit na kalsada patungo sa tulay. Bagamat hindi masyadong maganda ang kalidad ng recording dahil sa kakulangan ng ilaw, may anino ng isang motorista na huminto sa gilid ng tulay sa loob ng humigit kumulang 27 segundo. Walang mukha o plaka ng motor na makita dahil sa mataas na posisyon ng kamera at madilim na kondisyon. Ngunit ang kilos ng tao ay nagpapahiwatig na tila may ibinababa ito mula sa motor bago dahan-dahang umalis ng hindi lumilingon. Ang impormasyong ito ay agad na nagpatibay sa hinala na pamilyar ang salarin sa lokasyon at pinili ang isang lugar na bihirang daanan ng mga tao. Dalawang posibilidad ngayon ang isinasaalang-alang ng pulisya. Ang salarin ay mula sa paligid ng tulay o ilang beses nang minanmanan ng salarin ang lokasyon upang matiyak na walang residente na dumadaan sa partikular na oras. Lalong tumindi ang tensyon nang magsimulang maghanap ang mga diver mula sa pinagsanib na heath team sa ilalim ng tulay, sinusuyod ang agos ng ilog mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang ilog, na dumadaloy patungo sa isang siksikang pamayanan, ay nangangailangan ng maingat na paghahalughog. Narinig ang panik sa komunikasyon ng mga operatiba nang matagpuan ng isang diver ang isang piraso ng madilim na tela na nakasabit sa mga bato sa ilalim ng ilog. Dinala ang tela sa pampang at sinuri. Bagamat walang katiyakan kung direktang may kaugnayan ito sa biktima, hindi nais ng mga operatiba na maging padalos-dalos, kaya lahat ng natagpuan ay kailangang dumaan sa masusing pagsusuri. Sa gitna ng proseso ng paghahanap, isang bagong ulat ang lumabas mula sa isang mangangalakal na madalas dumaan sa lugar malapit sa tulay. Inamin niyang nakakita siya ng katulad na plastic bag mga 2 araw na ang nakalipas, ngunit hindi niya binuksan ang laman dahil inakala niyang mabahong basura lamang iyon. Ang tinutukoy niyang supot ay matatagpuan sa isang kawayanan mga 150 metro mula sa tulay. Agad na nagtungo ang mga pulis sa lokasyon, naglagay ng security line, at sinuri ang lugar bilang isa pang posibleng tapunan. Samantala, dumarami ang mga residenteng dumarating. Kahit na hiniling na ng pulisya na huwag lumapit ang publiko sa lokasyon, may ilang residente na nagsimula ng magtala ng mga numero ng sasakyan na dumadaan sa gabi, sa pangambang baka bumalik ang salarin sa lokasyon upang obserbahan ang sitwasyon. Ang sitwasyon sa barangay sa paligid ng tulay ay nababalot na ngayon ng pagkabalisa. Ngunit sa parehong pagkakataon, may malakas na pagnanais mula sa komunidad na tulungan ang mga otoridad upang malutas agad ang kaso. Patuloy pa rin ang paghahalughog, at bawat maliit na bagay na natatagpuan sa lugar ay nagiging bahagi na ngayon ng isang malaking palaisipan na kailangang buuin ng mga investigador. Lalong naging komplikado ang investigasyon ng matuklasan ng forensic team ang isang pattern na nagpapahiwatig na ang mga hiwa sa katawan na nasa loob ng itim na supot ay hindi mula sa postmortem o aksidente. Ang mga sugat ay mukhang malinis sa ilang bahagi na tila ginawa gamit ang isang partikular na kasangkapan. Ang impormasyong ito ay agad na nag-udyok sa pulisya na palawakin ang hinala na ang salarin ay may mataas na antas ng paghahanda, kaalaman, o marahil karanasan sa paggamit ng matutulis na kagamitan. Ito ang nagtulak sa mga investigador na suriin ang mga katulad na ulat sa mga kalapit na lugar sa Maynila sa mga nakaraang buwan. Habang nagtatrabaho ang forensic team, ang negatibo siyam unit ay tumahol patungo sa isang makipot na daanan sa kaliwang bahagi ng tulay na mas madilim at bihirang gamitin ng mga residente. Ang daanang iyon ay patungo sa isang kawayanan na naunang binanggit ng mga ngalakal bilang lugar kung saan niya nakita ang misteryosong plastic bag. Nang pasukin ng mga operatiba ang lugar, agad na naging mas tensyonado ang kapaligiran. Ang mga siksik na puno ng kawayan ay nagpapahirap sa pagpasok ng liwanag,
lumilikha ng mga gumagalaw na anino na nag-udyok sa ilang miyembro ng grupo na buksan ang kanilang mga flashlight. Sa isang partikular na punto, natuklasan ng isa sa mga operatiba ang isang bakas ng paa na malalim ang pagkabaon sa lupa, na nagpapahiwatig na may isang taong matagal na nakatayo doon. Hindi kalayuan sa bakas na iyon, may isang piraso ng goma na tila mula sa isang industrial-grade na guwantes. Bagamat maliit at tila walang halaga, ito ay naging isa sa pinakamahalagang ebidensya dahil posibleng gumamit ng guwantes ang salarin upang maiwasan ang pag-iwan ng fingerprints o kasabay nito, sa pampang ng ilog sa itaas na bahagi ng tulay, isa pang grupo ng mga diver ang nakahanap ng isang maliit na itim na lubid na nakapulupot sa mga ugat ng puno. Ang lubid ay tila bahagi ng panali sa supot o isang kagamitang pantulong upang ibaba ang supot sa nakabiting posisyon. Agad itong kinolekta at isinilid para sa mas malalim na pagsusuri. Sa kalapit na komunidad, sinimulan ng pulisya ang pag-imbentaryo ng mga residenteng iniulat na nawawala sa nakalipas na 2 linggo. May 2 ulat ng nawawalang tao na ngayon ay pokus ng mga investigador. Isang 37 taong gulang na lalaki na nagtatrabaho bilang construction worker at isang 22 taong gulang na binata na hindi pa umuuwi mula noong nakaraang linggo. Ang mga pamilya ng mga nawawala ay isa-isang tinawag upang magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pisikal na katangian, huling suot na damit at posibleng mga aktibidad bago sila mawala. Ngunit hanggang ngayon, wala pang malakas na senyales na tumutugma sa bahagi ng katawan na natagpuan. Sa kabilang banda, patuloy na nagbibigay ng karagdagang impormasyon ang mga residente sa paligid ng tulay sa pulisya. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nagtatrabaho bilang security guard sa isang malapit na talyer ang umaming nakakita ng isang taong nagmamaneho ng madilim na scooter na paulit-ulit na dumaan sa pagitan ng 12 oras 30 minuto at 1 oras 30 minuto ng madaling araw. Ayon sa kanya, ang motorista ay walang pasahero, ngunit tila tensyonado ang pagkakaupo at ilang beses huminto na parang may tinitingnan sa likod ng motor. Ang impormasyong ito ay masusing sinusuri ngayon, lalo na dahil ang paulit-ulit na pagdaan ng motorista ay itinuturing na hindi pangkaraniwan para sa ganoong oras. Samantala, ang CCTV footage mula sa kalapit na convenience store ay nagsimulang magpakita ng isa pang mahalagang piraso. Mula sa anggulo ng kamera na nakaharap sa kalsada, patungo sa tulay, nakita ang isang motorsiklo na mabagal ang takbo at may malabong ilaw sa harap. Ang motorista ay tila may dalang malaking supot sa harap na bahagi ng motor. Bagamat kailangan pang linawin ang recording, ang hugis ng supot ay tila katulad ng itim na supot na natagpuan sa ilalim ng tulay. Ang digital forensics team ay puspusang nagtatrabaho ngayon upang i-enhance ang imahe para makakuha ng mas malinaw na detalye tungkol sa motor at sa nagmamaneho nito. Sa bahagi ng ilog kung saan naghahanap ang mga diver, lalong tumindi ang tensyon nang makita ng isang diver ang isang madilim na bagay na nakasabit sa mga bato. Nang iangat ito pala ay isang piraso ng damit na tila natalsikan ng isang bagay na hindi pa matukoy. Agad itong isinilid at dinala sa laboratorio para suriin ang nilalaman nito. Ipinagpatuloy ng mga diver ang paghahanap sa kahabaan ng 150 metro pababa ng ilog upang tiyakin na walang ibang bagay na naiwan sa agos. Sa gitna ng lahat ng mga natuklasan, ang kapaligiran sa komunidad ay lalong nabalot ng pagkabalisa. Ilang residente ang nagpadala ng kanilang mga pribadong recording sa barangay hall sa pag-asang may karagdagang pahiwatig. Ang mga group chat ng mga residente ay lalong naging abala sa pagtalakay ng posibilidad na ang salarin ay nasa paligid pa rin ng Maynila at maaaring naghahanap ng bagong lokasyon para itapon ang iba pang ebidensya. Ang mga patrol ng barangay Tanod sa gabi ay mas pinalakas at ilang residente ay nagsimula ng magbantay sa mga madidilim na lugar na itinuturing na delikado. Hanggang sa ngayon, wala pang malaking anunsyo ang mga investigador. Ngunit lahat ng ebidensyang natagpuan sa lugar ng tulay at ilog ay bumubuo ng isang pattern na nagpapahiwatig na hindi lamang basta-basta itinapon ng salarin ang bahagi ng katawan. Ang lokasyon ay pinili, pinag-aralan, at isinagawa sa isang napaka-espesipikong oras. Pumasok sa isang bagong yugto ang investigasyon nang ipadala ng forensic team ang paunang resulta ng pagsusuri sa laboratorio sa bahagi ng katawan na natagpuan sa itim na supot. Bagamat hindi pa makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima, sinabi ng forensic na ang bahagi ng katawan ay mula sa isang lalaking nasa hustong gulang,
tinatayang nasa 25 hanggang 40 taong gulang. Ang mga sugat ay nagpapakita ng isang pattern ng tumpak na paghiwa, na nagpapahiwatig ng paggamit ng isang hindi pangkaraniwang matalas na kasangkapan, posibleng isang mahabang kutsilyo o isang espesyal na pamutol. Ang impormasyong ito ay agad na nagturo sa mga investigador sa hinala na ang salarin ay may partikular na karanasan o kaalaman sa paghawak ng matitigas na bagay o karne, na lalong nagpapaliit sa profile ng salarin na kanilang hinahanap. Sa field, lalong naging maigting ang sitwasyon ng palawakin ng pulisya ang lugar ng paghahanap patungo sa isang makipot na daan na papunta sa isang abandonadong bodega na matagal nang walang nakatira. Ang bodega ay matatagpuan mga 350 metro mula sa tulay, natatakpan ng mga palumpong at ligaw na puno. Inamin ng mga residente na bihira silang maglakas loob na lumapit sa lugar na iyon sa gabi dahil madilim at napapaligiran ng matataas na talahib. Subalit, ang negatibo unit na dinala sa direksyong iyon ay biglang huminto ilang metro bago ang pinto ng bodega at tumahol. Isang reaksyon na nag-udyok sa pulisya na agad na maglagay ng perimeter security. Nang dahan-dahang itulak ang pinto ng bodega, isang amoy ng halumigmig na may kasamang masangsang na amoy ang sumalubong sa mga operatiba. Sa loob, makapal ang alikabok sa sahig na nagpapakitang bihira itong pasukan ng tao. Ngunit sa kanang sulok ng gusali, tila nagalaw ang lupa. Ang alikabok na dapat sana ay pantay ay bumuo ng isang pattern ng mga bakas na patungo sa isang asul na plastic drum na bahagyang natatakpan ng isang maruming tela. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis, inalis ang takip, at natagpuan ang ilang bagay na agad na itinala bilang potensyal na ebidensya. Isang piraso ng itim na tela, isang punit na latex na guwantes, at isang malinaw na plastic na may nakadikit na kulay kapeng mansa. Bagamat hindi pa matiyak kung direktang may kaugnayan ang mga bagay na ito sa kaso, ang lokasyon ng bodega ay itinuturing na lubhang kahina-hinala dahil sa pattern ng mga bakas ng paa na papasok at palabas sa isang gilid na pinto na bihirang gamitin ng mga residente. Ang kondisyon ng gilid na pinto, na tila bagong ginamit, ay nagdagdag sa hinala na maaaring ginamit ng isang tao ang bodega bilang pansamantalang lugar. Isang lugar upang ilipat o ihanda ang isang bagay bago itapon ang itim na supot sa ilalim ng tulay. Sa gitna ng pagsisiyasat sa bodega, nakatanggap ang mga investigador ng ulat mula sa Digital Forensics Team na nagtagumpay na linawin ang bahagi ng footage mula sa convenience store na naunang sinuri. Ang enhanced na imahe ay nagpakita na ang motorsiklo na dumaan patungo sa tulay noong madaling araw ay may isang natatanging katangian, isang maliit na sticker sa ibabang kaliwang bahagi ng body nito. Bagamat malabo pa rin, ang hugis ng sticker ay tila kakaiba at posibleng maging isang mahalagang pahiwatig. Sinimulan na ngayon ng mga investigador na itugma ang katangian ng motor sa data ng mga sasakyan ng mga residenteng nasa loob ng 2 kilometrong radius mula sa tulay. Bukod dito, ipinakita ng pagsusuri sa piraso ng rubber glove na natagpuan sa kawayanan na ito ay isang key heavy-duty na klase ng guwantes, ang uri na karaniwang ginagamit sa mga katayan, talyer ng bakal, o iba pang gamit sa industriya. Dahil dito, lalong lumakas ang espekulasyon na ang salarin ay may espesyal na kasanayan. Ito ang nag-udyok sa mga investigador na simulang kolektahin ang data ng mga manggagawang may access sa mga pamutol o mga trabahong may kinalaman sa pagputol ng matitigas na materyales. Sa panig ng mga residente, lalong lumaganap ang takot ng matuklasan ng isang grupo ng mga barangay tanod ang isang katulad na itim na plastic malapit sa isang drainage area, hindi kalayuan sa mga bahay. Bagamat matapos suriin, walang makabuluhang laman ang plastic, ang pagkakatuklas nito ay nagdagdag ng pangamba sa komunidad. Ilang mga ina ay nagsimula ng isara ang kanilang mga pinto pagsapit ng 6:00 ng gabi at pinagbawalan ang mga anak na maglaro sa labas kapag dumidilim na. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa kahabaan ng ilog. Sa hapon, isa pang grupo ng mga diver ang muling nakahanap ng isang kahina-hinalang bagay, isang kumpol ng makapal na tela na nakasabit sa mga siwang ng ugat ng isang malaking puno. Ang tela ay tila mabigat na parang sumipsip ng isang partikular na likido. Nang iangat ito ng mga operatiba, ang loob ng tela ay tila kupas at may matapang na amoy. Ang bagay na ito ay naging focus na ngayon ng pagsusuri sa laboratorio dahil malaki ang posibilidad na may direktang kaugnayan ito sa proseso ng pagbabalot o paglilipat ng bagay bago ito itinapon. Sa gitna ng lahat ng mga natuklasan, sinusuri rin ng pulisya
kung may kaugnayan ang pangyayaring ito sa mga ulat ng mga residente tungkol sa kahina-hinalang aktibidad sa paligid ng tulay sa mga nakaraang linggo. Dalawang residente ang umaming nakakita ng isang lalaki na madalas na tahimik na nakaupo malapit sa tulay kapag gabi na. Ang taong iyon ay hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman at madalas na umaalis, bago pa man may maglakas loob na lumapit. Bagamat limitado pa ang impormasyon, hindi binabaliwala ng mga investigador ang anumang detalye, gaano man kaliit. Hanggang sa gabi, mahigpit pa ring binabantayan ang lugar ng tulay at bodega. Ang mga searchlight ng pulisya ay nagbibigay liwanag sa bawat sulok na itinuturing na posibleng lugar ng aktibidad ng salarin. Ang mga operatiba ay patuloy na nagmamanman sa paligid. Pumasok sa isang mas kritikal na yugto ang investigasyon nang makatanggap ng ulat ang pulisya mula sa mga residente tungkol sa isang hindi kanais-nais na amoy na nagmumula sa isang saradong kanal ng tubig, hindi kalayuan sa abandonadong bodega na kamakailan lamang sinuri. Ang kanal ay matatagpuan mga 120 metro mula sa gilid ng tulay, sa likod mismo ng isang hilera ng mga bahay na karamihan ay matagal nang walang nakatira. Bagamat sa una ay inakala nilang amoy lamang ito ng organikong basura, ang tumitinding baho nito ay nagdulot ng hinala sa mga residente, na sa huli ay nagulat sa pulisya. Agad na ipinadala ang isang grupo sa lokasyon, isinara ang paligid, at binuksan ang takip na bakal ng kanal. Pagkaangat ng takip, isang halumigmig na hangin na may kasamang amoy dugo ang sumalubong sa mga operatiba. Sa liwanag ng flashlight, nakita ang isang piraso ng madilim na tela na lumulutang sa mababaw na tubig ng kanal. Ang tela ay tila may mga tali sa ilang bahagi, na parang ginamit sa pagbabalot ng isang bagay. Agad itong kinuha ng mga operatiba gamit ang isang mahabang sipit, isinilid, at dinala sa forensic van para sa masusing pagsusuri. Ang pagkakatuklas na ito ay lalong nagpatibay sa hinala na ang ruta ng pagtatapon na pinili ng salarin ay hindi lamang sa isang punto, kundi sa ilang magkakalapit na lokasyon na madaling puntahan nang hindi kailangang dumaan sa siksikang pamayanan. Hindi pa doon natapos. Mula sa parehong kanal, natagpuan ng pulisya ang mga pira-pirasong itim na plastik na tila mga labi ng isang malaking supot na katulad ng unang natagpuan sa ilalim ng tulay. Ang mga piraso ay may kakaibang pattern ng punit, na tila pilit na hinila o nagasgasan ng isang matalas na bagay. Bagamat maliit, ang mga pirasong ito ay maaaring maging susi sa pagtutugma kung ang mga supot ay nagmula sa iisang source o pinutol gamit ang magkatulad na kasangkapan. Sa ibang lugar, nagpatuloy ang paghahalughog sa kawayanan. Isang hiwalay na grupo ang nakatuklas ng mga bakas ng abo mula sa isang maliit na sunog na tila bago pa lamang, marahil 2 hanggang 3 araw na ang nakalipas. Sa gitna ng abo, may mga labi ng natunaw na plastik at mga piraso ng papel na bahagyang nasunog. Kinolekta ng pulisya ang lahat ng materyales na iyon at minarkahan ang lokasyon bilang posibleng lugar kung saan sinubukan ng salarin na sirain ang ebidensya. Hindi kalayuan sa lugar ng sunog, natagpuan din ang isang piraso ng tela na tila ginamit bilang pantakip sa mukha o karagdagang guwantes. Basa ito sa hamog, ngunit mayroon pa ring malabong mansa na kasalukuyang sinusuri sa crime laboratory. Samantala, ang resulta ng pagsusuri sa asul na plastic drum sa abandonadong bodega ay nagpakita ng mga bakas ng isang likido na hindi karaniwang matatagpuan sa mga abandonadong lugar. Ang likido ay may mga kemikal na karaniwang matatagpuan sa mga industrial grade na panlinis o malalakas na antiseptic. Hinala nila, ginamit ng salarin ang likido upang alisin ang mga bakas ng AEK o linisin ang mga kagamitang ginamit sa proseso ng pagputol. Dahil dito, muling binuo ng mga investigador ang profile ng salarin, na tila may malalim na pag-unawa sa kung paano mag-alis ng mga bakas at bawasan ang ebidensyang maiiwan. Hindi rin maikakaila ang nakakagulat na impormasyon mula sa mga residente, na nagsimulang mag-ulat na sa nakalipas na 2 linggo, ilang mga asong kalye ang laging tumatahol sa iisang direksyon tuwing gabi. Isang maliit na daanan na patungo sa likod ng isang masukal na hardin malapit sa tulay. Nang suriin ng pulisya ang lugar, natuklasan nila ang isang maliit na bagong bakas ng daanan, na tila madalas na dinadaanan ng isang tao. Sa gitna ng mga dahon, natagpuan ang isang maliit na piraso ng kulay kape na tela na nakasabit sa isang sanga ng kawayan. Ang tela ay katulad ng isa sa mga pirasong naunang natagpuan ng mga divers sa ilalim ng ilog. Ang pattern na ito ay nagturo sa isang bagong teorya,
maaaring inilipat ng salarin ang ebidensya sa pamamagitan ng daanang iyon bago ito itinapon sa ilog at tulay. Habang nagaganap ang masinsinang paghahanap, nagpadala ng bagong data ang Digital Forensics Team. Ang pinahusay na recording ay nagpakita na ang motorsiklo ng salarin ay may malabong ilaw sa likod na may basag sa isang gilid. Bukod dito, habang dahan-dahang papalapit ang motor sa tulay, bahagyang nakita ang isang bahagi ng jacket ng salarin na may reflective na linya sa kanang balikat. Bagamat hindi pa rin ganap na malinaw ang imahe, sapat na ito para sa mga investigador na paliitin ang listahan ng mga may-ari ng motor at damit na may ganoong katangian. Sa gitna ng dumaraming ebidensya, ang kapaligiran ng mga residente ay lalong napuno ng takot na maihalong pag-usisa. Bawat gabi, ilang residente ang nagbabantay sa kanilang mga teresa, minamasdan ang madidilim na kalsada malapit sa tulay, sa pag-asang makapagbigay ng karagdagang impormasyon. Samantala, nagsimulang makipagtulungan ang pamahalaang barangay sa pulisya upang mag-organisa ng mga emergency na ronda upang tiyakin na walang residenteng mag-isang dadaan sa paligid ng tulay sa gabi. Ngunit ang lalong nagpagulo sa isip ng komunidad ay ang isang bagong ulat mula sa may-ari ng isang maliit na karinderya, na umaming nakakita ng isang taong may kakaibang kilos na dumaan sa maliit na kalsada, patungo sa tulay bandang 11:40 ng gabi. Ang taong iyon ay mabilis na naglakad, na tila iniiwasan ang pakikipagtinginan sa sinuman, at nakasuot ng madilim na jacket na may hood na tumatakip sa malaking bahagi ng kanyang mukha. Hindi napansin ng may-ari ang iba pang detalye, ngunit ang direksyon ng lalaki ay patungo sa mismong lugar na sentro ngayon ng investigasyon ng pulisya. Lahat ng mga natuklasan na ito ay lalong nagpakumbinsi sa pulisya na ang salarin ay madalas pa ring gumagalaw sa paligid ng lugar na tila minomonitor ang lokasyon ng tapunan o tinitiyak na walang ebidensyang naiwan. At hanggang sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang mga investigador sa publiko tungkol sa posibleng pagkakakilanlan ng salarin dahil hindi pa tapos ang proseso ng pagkolekta at pag-verify ng ebidensya. Ngunit isang bagay ang lalong nagiging malinaw, ang pattern ng aktibidad ng salarin ay nagpapakita ng isang hindi pangkaraniwang antas ng kahinahunan, na para bang alam niya ang ritmo ng kapaligiran at maaaring matagal nang inoobserbahan ang lugar bago pa man isagawa ang pagtatapon. Pumasok sa isang mas kritikal na yugto ang investigasyon ng kumpirmahi ng laboratorio na ang ilang mansa sa madilim na tela na natagpuan sa kanal ng tubig at sa kawayanan ay may malakas na tugma sa likido mula sa katawan ng tao. Bagamat hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, ang pagkakatugma ng pattern at uri ng mga mansa ay nagbigay daan sa mga investigador na maghinuha na ang mga bagay na iyon ay malamang na mga paunang pambalot bago pinagputol-putol at itinapon ang biktima. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay ng bagong direksyon sa pag-unawa sa pagkakasunod-sunod ng mga kilos ng salarin, lalo na kung saan talaga isinagawa ang mutilasyon. Habang pinoproseso ang resulta ng laboratorio, bumalik ang mga investigador sa makipot na daanan malapit sa tulay na isa sa mga pangunahing lugar ng paghahalughog. Ang daanan ay mukhang ordinaryo, ngunit sa gabi, ang kapaligiran ay nagiging nakakatakot dahil sa kakulangan ng ilaw at napapaligiran ng masukal na mga palumpong. Sinundan ng pulisya ang daanan ng mas malayo papasok hanggang sa matagpuan ang isang lugar na hindi lalagpas sa 5 metro kwadrado, na may mga bakas ng lupa na tila nagalaw. Para bang may isang taong kumaladkad ng isang mabigat na bagay sa lugar na iyon. Malapit sa lokasyon, natagpuan ang isang maliit na plastik na timba na may natunaw na gilid na nagpapahiwatig na nalagyan ito ng mainit na bagay o kemikal. Nang itutok ang searchlight sa paligid ng lugar, napansin ng isang operatiba ang mga malabong marka na patungo sa mas malalim na bahagi ng ilog. Hindi malinaw na makita ng mata ang mga marka, ngunit nagbigay ng positibong reaksyon ang isang biological residue detector. Hinala ng pulisya, ang lugar na iyon ay maaaring kung saan unang ibinaba ng salarin ang supot bago ito dinala sa tulay. Kung tama ang hinalang ito, malamang na nag-operate ang salarin sa paligid ng lugar na iyon sa loob ng ilang minuto nang walang nakakaalam. Sa ibang lugar, patuloy na dumarating ang mga bagong ulat mula sa mga residente. Isang motorcycle taxi driver ang nag-ulat na nakakita siya ng isang taong mag-isang nakaupo sa ilalim ng tulay noong nakaraang gabi, bandang 10:45. Naging kakaiba ito para sa kanya dahil napakadilim ng lugar na iyon at bihirang may huminto roon.
Ayon sa kanyang salaysay, ang tao ay nakatalikod sa kalsada, nakaharap sa ilog, at hindi gumalaw kahit na dumaan ang kanyang motor. Ang impormasyong ito ay kasalukuyang pinagtutugma sa mga oras na naitala sa Samantala, sa wakas ay nagtagumpay ang Digital Forensics Team na makuha ang isang maliit na karagdagang recording mula sa ng isang bahay na nakaharap sa maliit na eskinita patungo sa tulay. Ang napakadilim na recording, matapos iproseso sa pamamagitan ng contrast enhancement, ay nagpakita ng anino ng isang taong mabilis na naglalakad habang may dalang isang mahabang bagay. Bagamat hindi malinaw ang eksaktong hugis, hinala ng mga investigador na maaaring ito ang kasangkapang ginamit ng salarin sa pagsasagawa ng mutilasyon. Ang recording na ito ay nagpatibay sa teorya na hindi lamang motor ang ginamit ng salarin, kundi naglakad din ito sa mga alternatibong daanan upang maiwasan ang mga kamera. Nang muling suriin ng mga investigador ang abandonadong bodega na dating itinuring na pansamantalang lugar ng salarin, natuklasan nila ang isang bagay na nakaligtaan sa una, isang maliit na bakas ng sapatos sa sulok ng gilid na pinto. Ang sukat ng bakas ay nagpapahiwatig na hindi ito pag-aari ng isang operatiba, kaya't hinala nilang pag-aari ito ng salarin. Ang bakas ay may kakaibang pattern na may diagonal na linya sa sakong, na bihirang matagpuan sa mga karaniwang sapatos. Agad itong kinunan ng litrato at ipinadala sa grupo na nagtutugma ng mga pattern ng bakas sa database ng mga nakaraang krimen. Kasabay nito, isang residente ang nag-ulat na nakakita siya ng isang lalaking may maputlang mukha at madilim na jacket na nakatayo sa dulo ng eskinita, malapit sa kanyang bahay bandang 1:30 ng madaling araw. Natakot ang residente dahil ang lalaki ay tila sinusuri ang paligid na may matalim at balisang tingin, at pagkatapos ay tahimik na umalis patungo sa direksyon ng tulay. Hindi pa makumpirma ang katotohanan ng salaysay na ito. Ngunit ang pare-parehong deskripsyon mula sa ilang saksi ay nag-udyok sa pulisya na simulan ang pagbuo ng isang sketch ng salarin batay sa mga pangkalahatang katangian na ibinigay. Ang paghahanap sa kahabaan ng ilog ay muling nagbunga ng isa pang bagay na itinuturing na may kaugnayan, isang maliit na kutsilyo na kinakalawang na at natatakpan ng putik. Bagamat hindi pa matiyak kung ito ang sandatang ginamit sa mutilasyon, ang posisyon nito na naipit sa pagitan ng mga bato malapit sa ibabang bahagi ng ilog ay nagpapahiwatig na hindi ito maaaring ituring na ordinaryong basura. Dinala na ngayon ang kutsilyo sa laboratorio para sa mas malalim na pagsusuri, lalo na upang malaman kung mayroon pang mga residue na nakadikit sa talim nito. Sa gitna ng lahat ng operasyon, lalong tumindi ang pagkabalisa ng mga residente nang maglagay ang pulisya ng karagdagang police line sa paligid ng tulay at nagpaalala sa komunidad na huwag mag-isang gumala sa gabi. Ang mga residente na dati ay nanonood lamang mula sa malayo ay nagsimula ng magkumpol-kumpol, nagbibigay ng mga salaysay o simpleng nagbabantay sa madidilim na daanan patungo sa tulay. Sa mga kritikal na oras bago magmadaling araw, pinalakas ng pulisya ang intensidad ng kanilang patrol, naglagay ng mga searchlight sa mga blind spot, at gumalaw ang mga intelligence team ng walang uniforme upang subaybayan ang mga hindi pangkaraniwang aktibidad sa lugar. Lahat ng indikasyon ay tumuturo sa isang katotohanang hindi na maikakaila. Ang salarin ay tila nasa parehong lugar pa rin at maaaring minomonitor ang bawat galaw ng mga investigador. At habang dumarami ang ebidensyang natatagpuan, lalo ring nagiging malinaw na hindi basta-basta kumilos ang salarin. Alam niya kung saan dadaan, alam kung kailan darating, at tila alam din kung paano paglaruan ang oras upang hindi madaling matuklasan ang kanyang mga kilos. Pumasok sa isang mas nakakatakot na yugto ang investigasyon nang ipahiwatig ng pinakabagong resulta ng forensic examination na ang bahagi ng katawan na natagpuan sa itim na supot ay hindi nag-iisa. Ang mga natuklasan sa ilog, kanal, kawayanan, hanggang sa abandonadong bodega ay nagpapakita ng isang sistematikong pattern ng pagtatapon. Tila sinadya ng salarin na ikalat ang ebidensya sa ilang magkakalapit na lokasyon upang pabagalin ang investigasyon o lituhin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nang matanggap ng Field Investigation Team ang ulat na ito, agad na nagbago ang kapaligiran sa main command post. Isang indikasyon na ang kasong ito ay maaaring mas malaki pa kaysa sa unang inaakala. Samantala, muling sinuyod ng pulisya ang kawayanan, ngayon ay may mas malawak na radius na umaabot sa 500 metro mula sa pangunahing punto. Ang liwanag ng mga searchlight ay pumunit sa kadiliman sa gitna ng mga puno ng kawayan na marahang umuugoy sa ihip ng hangin.
Sa gitna ng katahimikan, isang operatiba ang nakahanap ng isang bagay na pumukao sa kanyang kuryusidad, isang basang papel na nakasabit sa isang ugat ng kawayan. Ang papel ay mukhang luma at ang tinta nito ay bahagyang nabura dahil sa halumigmig. Ngunit may mga bakas ng sulat na nagpapahiwatig na ginamit ito upang magsulat ng isang bagay. Maingat itong kinuha ng forensic team, itinala ang lokasyon ng pagkakatuklas, at agad na isinilid para sa masusing pagsusuri. Walang nakakaalam kung direktang may kaugnayan ito sa kaso, ngunit ang pagkakatagpuan nito sa parehong lugar ay nagdagdag sa tensyon. Hindi kalayuan sa puntong iyon, muling umalinggaw ang tahol ng negatibo, unit. Huminto ang aso malapit sa isang mababaw na hukay na natatakpan ng mga tuyong dahon. Nang simulan ng mga operatiba na alisin ang mga dahon, nakita ang mga piraso ng kulay abo na tela na tila nababad sa tubig. Ang isang bahagi ng tela ay may tuwid na punit na parang tinamaan ng isang matalas na bagay. Dahil dito, nagkatinginan ang ilang operatiba dahil ang pattern ng punit ay katulad ng punit sa dilaw na duct tape na natagpuan sa tulay. Agad na isinilid ang mga piraso bilang bagong ebidensya. Kasabay nito, ang grupo na sumusuyod sa makipot na daanan ay nakahanap ng karagdagang bakas, isang linya ng pagkakalagkad sa lupa na tila mas mabigat kaysa sa karaniwang bakas ng paa. Ang bakas ay patungo sa isang masiksik na bahagi ng mga palumpong, na para bang may kinalagkad ang salarin habang sinusubukang magtago mula sa paligid. Dahan-dahang sinundan ng mga operatiba ang daanan, pinapansin ang bawat detalye. Sa dulo ng daanan, natagpuan ang isang maliit na plastic bag na ang detalye ay katulad ng pambalot ng mga elektronikong gamit. Bagamat maliit, may malabong mansa ang supot na hindi pa matukoy. Bukod dito, natagpuan din ang isang piraso ng lastiko na maluwag na posibleng ginamit bilang karagdagang panali. Samantala, ang imbestigasyon sa abandonadong bodega ay nagbunga ng isang bagong tuklas na dating nakaligtaan. Nang suriin ng mga operatiba ang bahagi ng bubong ng bodega na bahagyang gumuho, nakita nila ang isang manipis na lubid na nakabitin pababa. Matapos suriin, ang lubid pala ay nakakabit sa isang kinakalawang na pako sa itaas na biga. Ang dulo ng lubid ay tila may mga hibla na parang pilit na pinutol. Malakas ang hinala na ginamit ang lubid upang isabit o hawakan ang isang bagay. Agad itong kinuha para sa pagsusuri, lalo na upang tingnan kung may mga residue o hibla ng tela na naiwan. Sa komunidad sa paligid ng tulay, lalong tumindi ang pagkabalisa ng mga residente ng ilang tao ang umaming nakarinig ng mga yabag at isang bagay na marahang kinakaladkad noong nakaraang gabi. Isang residente na nakatira, hindi kalayuan sa tulay ang nagsabing nakarinig siya ng tunog na parang may naghagis ng isang bagay sa mga palumpong bandang alauna ng madaling araw. Ngunit dahil madilim at natatakot siya, pinili niyang huwag lumabas ng bahay. Ngayon, ang kanyang salaysay ay naging isang mahalagang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Habang patuloy na kinokolekta ng pulisya ang ebidensya, nagbigay ng bagong update ang Digital Forensics Team. Isang recording mula sa isang bahay na dating itinuring na hindi mahalaga ay naglalaman pala ng isang mahalagang piraso. Ang kamera na nakaharap sa maliit na kalsada ay nakakuha ng anino ng isang taong naglalakad bandang 12:12 ng madaling araw. May dalang isang mahabang bagay na nakabalot sa madilim na tela. Mabilis ang kanyang kilos, nakayuko ang ulo, at ang anino ay nawala patungo sa direksyon ng tulay. Bagamat kailangan pang iproseso ang recording upang linawin ang mga katangian, ang oras ng recording ay napakalapit sa tinatayang oras ng pagtatapon ng supot ng katawan na natagpuan. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ng mga diver ang paghahanap hanggang sa mas malalim na bahagi ng ilog. Sa lalim na halos 2 metro, natagpuan ang isang bagay na parang maliit na kahon na gawa sa magaan na metal. Mahigpit itong nakasara at walang anumang senyales ng pinsala. Nang iangat ito sa ibabaw, napansin ng mga operatiba na may makintab naman sa ang kahon. Bagamat hindi pa binubuksan, ito na ngayon ang isa sa mga pinakakahina-hinalang ebidensya na natagpuan dahil hindi pangkaraniwan na matagpuan ito sa ilalim ng ilog malapit sa lugar ng krimen. At sa gitna ng lahat ng proseso ng paghahalughog, isang ulat ang biglang dumating sa command post. Isang binata na madalas dumaan sa daanang iyon pauwi mula sa trabaho ang umaming nakakita ng isang taong tahimik na nakatayo sa gitna ng daanan 2 gabi na ang nakalipas.
Ang taong iyon ay nakasuot ng madilim na jacket na may takip sa ulo at nakatayo lamang na nakatingin sa ilog ng hindi gumagalaw. Nang subukang lumapit ng binata, dahan-dahang umatras ang anino sa likod ng kawayanan at nawala sa kadiliman ng walang ingay. Ngayon, nahaharap ang pulisya sa isang mas komplikadong palaisipan. Dumarami ang mga bagong ebidensya, ngunit lahat ay tumuturo sa isang pattern ng pagkilos na nagpapakita ng maingat na pagpaplano, kaalaman sa lugar, at ang posibilidad na sinadya ng salarin na paglaruan ang oras at lokasyon upang itago ang kanyang mga bakas. At isang kondisyon ang nagiging katotohanan na lalong nagpapagulo sa isip ng komunidad. Ang mga pinakabagong bakas ay nagpapahiwatig na ang salarin ay aktibo pa ring gumagalaw sa paligid ng lokasyon at maaaring bumabalik sa mga lugar ng tapunan upang tiyakin na walang ebidensyang naiwan. Tumaas ang tensyon sa investigasyon nang magtagumpay ang forensic team na mabawi ang bahagi ng sulat sa basang papel na natagpuan sa ugat ng kawayan. Matapos ang proseso ng pagpapatuyo at contrast enhancement, ipinakita ng malabong sulat ang mga linya ng mga letra na tila isang maikling listahan. Bagamat hindi pa ganap na mabasa, may mga bahagi ng salita na medyo malinaw, gabi, eskinita, tulay, ilalim. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng espekulasyon na ang papel ay maaaring isang tala ng plano o paalala para sa salarin bago isagawa ang pagtatapon. Ngunit patuloy pa ring nagtatrabaho ang forensic team upang tiyakin kung ang sulat ay mula sa ordinaryong tinta ng ballpen o sa water-resistant na marker na mas mahirap mabura. Habang nakatuon ang mga operatiba sa pagsusuri ng papel, bumalik ang search team sa kawayanan dahil sa karagdagang ulat mula sa isang residente na umaming nakarinig ng tunog na parang isang matigas na bagay na ibinagsak noong nakaraang gabi. Nang magtungo ang pulisya sa direksyong iniulat, muling umalinggaw ang tahol ng negatibo, 9 unit. Huminto ang aso malapit sa isang bahagi ng lupa na tila mas malambot at bahagyang malukong. Nang simulan ng mga operatiba na dahan-dahang maghukay, isang matapang na amoy ang agad na sumingaw, na nagpapahiwatig na may isang bagay na inilibing o kamakailan lamang inilipat sa lokasyon. Hindi nagtagal, natagpuan ang isang mahabang piraso ng tela. Ang tela ay may pattern ng hibla na katulad ng telang natagpuan sa kanal ng tubig. Ngunit ang mas kahina-hinala, sa dulo ng tela ay may isang matibay na buhol na para bang ginamit ito sa pagtatali ng isang bagay. Maingat na isinilid ang tela para sa karagdagang pagsusuri. Sa pasukan ng kawayanan, natagpuan ng pulisya ang mga bagong bakas ng sapatos na halatang bago pa lamang dahil hindi pa ganap na tuyo ang lupa. Ang mga bakas ay mas malalim kaysa karaniwan na nagpapahiwatig na may dalang mabigat na bagay ang taong dumaan. Ang mga bakas ay patungo sa isang bahagi ng daanan na bihirang suriin dahil itinuturing na hindi kaugnay. Ngunit matapos makita ang lalong nagiging malinaw na pattern, nagpasya ang mga investigador na palawakin ang perimeter ng paghahanap hanggang 200 metro sa kabilang direksyon mula sa lugar ng tapunan. Sa daanang iyon, natagpuan ng pulisya ang isang hindi inaasahang bagay, isang maliit na itim na flashlight na kalahating nakabaon sa lupa. Ang flashlight ay tila basag ang salamin, ngunit nang mabilis na suriin, mayroon pa ring malabong mga bakas ng daliri sa hawakan nito. Agad na isinilid ang bagay sa isang airtight container para sa karagdagang pagsusuri ng fingerprints sa laboratorio. Ang pagkakatuklas na ito ay naging isang maliwanag na punto dahil hinala nilang napakaingat ng salarin sa pag-iwas na mag-iwan ng pisikal na ebidensya. Halos kasabay nito, ang grupo ng mga diver na sumusuyod sa mas malayong bahagi ng ilog ay nakahanap ng isang bagay na lalong nagpatindi sa pagkabalisa, isang piraso ng tela na may kulay na katulad ng damit pangtrabaho sa industriya. Basa ito at may nakadikit na putik, ngunit may isang hindi pangkaraniwang pahabang mansa. Naniniwala ang pulisya na ang tela ay maaaring pag-aari ng salarin o resulta ng pagpatay na isinagawa sa ibang lokasyon bago itinapon sa ilog. Ipinagpatuloy ng mga diver ang paghahanap sa ilalim ng ilog upang tiyakin na walang ibang bagay na naiwan. Sa komunidad sa paligid ng tulay, ang pagkabalisa ng mga residente ay naging kolektibong pagbabantay. Ilang residente ang nagsimulang mag-ulat ng mga maliliit na bagay na dati nilang binabaliwala. Isang residente ang umaming madalas niyang makita ang anino ng isang tao na matagal na nakatayo malapit sa isang malaking puno sa gabi, sa mismong daanan patungo sa kawayanan. Sa simula, inakala niyang isang kabataan lamang na madalas tumambay doon. Ngunit matapos lumabas ang balita tungkol sa itim na supot,
Nagsimula siyang makaramdam na ang anino ay hindi isang lokal na residente. Isa pang testimonya ang nagmula sa isang lalaki na ang bahay ay nakaharap sa daanan. Inamin niyang madalas siyang gising sa gabi at minsan ay nakakita ng isang motor na huminto malapit sa kanyang daan bandang 2:00 ng umaga. Ngunit ang nagpagulo sa kanyang isip ay ang paraan ng paghinto ng motorista. Hindi pinatay ang makina at nakayuko lamang habang nakatingin sa lupa na parang may hinahanap. Nang subukan ng may-ari ng bahay na buksan ang kurtina upang makita ng mas malinaw, agad na umalis ang motorista nang walang ingay. Samantala, muling nagbigay ng mahalagang update ang Digital Forensics Team. Ang pinahusay na recording mula sa isang bahay ay nagpakita ng isang anino ng isang taong naglalakad habang may dalang isang malaking bag na tila mabigat. Ang bag ay marahang umuugoy na nagpapahiwatig na hindi magaan ang laman nito. Ang oras ng recording ay napakalapit sa tinatayang oras ng pagtatapon ng itim na supot sa ilalim ng tulay. Hindi lamang iyon, ipinakita ng visual enhancement sa recording mula sa convenience store na huminto ang salarin ilang metro bago ang tulay. Sa malayong kuha, nakitang lumingon ang salarin sa kanan at kaliwa ng ilang beses, na tila tinitiyak na walang ibang sasakyang dumadaan. Ito ay nagpatibay sa teorya na mahigpit na binabantayan ng salarin ang sitwasyon bago isagawa ang kanyang kilos. Habang nasa pinakamatinding yugto ang investigasyon, tinipon ng isang espesyal na grupo ang lahat ng ebidensyang tila magkakaugnay, ang mga tela na natagpuan, mga bakas ng sapatos, mga piraso ng plastik, dilaw na duct tape, mga pamutol, hanggang sa metal na kahon na natagpuan sa ilalim ng ilog. Lahat ng ebidensya ay nagpapakita ng isang pare-parehong pattern. Ang salarin ay lubos na pamilyar sa lokasyon, kumikilos ng may maingat na plano, at tila bumabalik sa mga lugar ng tapunan upang suriin ang mga natitirang ebidensya. Ngunit isang bagong tuklas ang biglang nagbago ng direksyon ng investigasyon. Nang masusing suriin ng pulisya ang maliit na metal na kahon na natagpuan sa ilalim ng ilog, natuklasan nila ang may maliliit na gasgas sa loob nito, na parang mga bakas ng isang matalas na bagay na dating nakalagay doon. At sa isang sulok nito, may isang maliit na logo na halos nabura na, isang logo ng isang lokal na hardware store na may ilang sangay lamang sa Maynila. Ang pagkakatuklas na ito ang nagbukas ngayon ng posibilidad na ang salarin ay hindi lamang nagmula sa kalapit na lugar, kundi maaaring bumili o nagmamay-ari ng mga kagamitang ginamit sa pangyayaring ito mula sa isa sa mga kalapit na tindahan. At habang sinisimulan ng mga investigador na suriin ang bagong anggulo ng investigasyong ito, lalong lumalalim ang gabi. Habang nananatiling tahimik ang paligid ng tulay, maliban sa tunog ng hangin na tila nagdadala ng mga bakas ng isang taong gumagalaw pa rin sa kadiliman. Pumasok sa isang mas komplikadong yugto ang investigasyon nang simulan ng isang espesyal na grupo na suriin ang bakas ng maliit na logo na nakita sa loob ng metal na kahon na natagpuan sa ilalim ng ilog. Ang logo ay nagmula sa isang hardware store na may 3 aktibong sangay lamang sa Maynila. Bawat tindahan ay kasalukuyang sinusuri ng magkakaibang grupo, mula sa mga transaksyon ng pagbili ng mga pamutol, pagbili ng katulad na metal na kahon, hanggang sa pagbili ng key heavy-duty na industrial gloves na naunang natagpuan sa Kawayanan. Sinusubukan ng pulisya na maghanap ng isang kahina-hinalang pattern ng pagbili, lalo na ang mga transaksyon sa gabi o isinagawa ng isang mamimili na ayaw mag-iwan ng malinaw na pagkakakilanlan. Sa isang sangay ng tindahan, isang kahera ang umaming minsan ay nagsilbi sa isang lalaki na bumili ng ilang bagay na hindi karaniwang binibili ng sabay-sabay, isang malaking kutsilyo, itim na industrial gloves, isang pabalat na tela, at dilaw na duct tape na pang-industriya. Ang transaksyon ay nangyari mga 2 linggo na ang nakalipas, isang panahon na napakalapit sa tinatayang oras ng pagkawala ng biktima. Naalala ng kahera na ang mamimili ay nakasuot ng madilim na jacket at sombrero, at maikli at mabilis magsalita. Hindi niya naitala ang numero ng sasakyan, ngunit naalala niyang ilang beses tumingin ang mamimili sa pinto na parang natatakot na may nagmamasid. Ang pagkakatuklas na ito ay agad na nagpatibay sa hinala na ang salarin ay isang taong matagal nang naghahanda para sa kanyang kilos. Pagkatapos ay sinimulan ng grupo ang paghahalughog sa radius ng lokasyon ng hardware store. Sinusubukang itugma ang mga daanan patungo sa tulay kung saan natagpuan ang itim na supot. Sinuri nila ang mga alternatibong daanan, mga makikitid na eskinita, hanggang sa mga daanan ng daga na nag-ugnay sa lugar ng tindahan sa Kawayanan at tulay.
At sa isa sa mga makikitid na eskinita, natuklasan ng mga operatiba ang isang bagay na pumukaw sa kanilang hinala, isang maliit na piraso ng tela na naipit sa pagitan ng dalawang bakod na kawayan. Ang tela ay may pattern ng hibla na katulad ng mga telang natagpuan sa mga naunang lokasyon. Samantala, sa command post ng investigasyon, ipinakita ng paunang pagsusuri sa metal na kahon na minsan itong naglalaman ng isang bagay na mabigat at may matulis na dulo. Ang mga bakas ng gasgas ay nagpapakita ng isang pare-parehong direksyon ng paggalaw, na para bang madalas itong ipinasok at inilabas ng mabilis. Bukod dito, ang loob ng kahon ay may kaunting residue na kasalukuyang sinusuri kung direktang may kaugnayan sa pamutol na ginamit ng salarin. Sa panig ng ilog, ipinagpatuloy ang paghahanap dahil ang agos ng tubig patungo sa ibaba ay posibleng magdala ng iba pang ebidensya. Sa lalim na halos 3 metro, natagpuan ng mga diver ang isang kahina-hinalang bagay, isang maliit na metal na singsing na pangkabit na nakakapit sa ugat ng puno. Ang singsing ay tila ginamit sa paghihigpit ng isang lubid o supot. Bagamat simple ang hugis nito, may mga bakas ito ng malakas na pagkiskis, na para bang madalas itong ginamit sa ilalim ng matinding presyon. Naniniwala ang pulisya na ang singsing ay maaaring bahagi ng mekanismong ginamit ng salarin sa pagtatali ng itim na supot o pagsasabit ng ebidensya bago ito itinapon. Sa komunidad sa paligid ng tulay, patuloy na dumarami ang mga testimonya ng mga residente. Noong nakaraang gabi, isang nagtitinda ng pagkain ang nagturo sa isang lugar na ayon sa kanya ay madalas daanan ng isang tao sa mga hindi pangkaraniwang oras. Isang gabi, nakita niya ang isang anino ng isang lalaki na may dalang mahabang bagay na nakabalot sa madilim na tela. Ang anino ay mabilis na dumaan nang hindi tumitingin sa kaliwa o kanan. Sa una, inakala niyang isang taong may dalang kasangkapan lamang sa trabaho. Ngunit matapos lumabas ang kaso ng itim na supot, bumalik ang anino sa kanyang isipan. Hindi kalayuan sa lugar na iyon, isang binata na nagsasara ng kanyang tindahan ang umaming nakakita ng isang taong nakatayo sa ilalim ng isang malabong ilaw sa kalsada, nakasuot ng madilim na jacket na may hood. Ang tao ay hindi gumagalaw ng matagal, nakatingin lamang ng diretso sa ilog ng walang imik. Nang subukang lumapit ng binata, dahan-dahang umatras ang anino at nawala sa direksyon ng kawayanan. Ang deskripsyon na ito ay katulad ng mga ulat ng ilang iba pang residente na nagpapatibay sa hinala na hindi lamang nagtapon ng ebidensya ang salarin, kundi minomonitor din ang paligid. Sa abandonadong bodega na dating lugar ng ilang kahina-hinalang tuklas, muling nagsagawa ng masinsinang pagsisiyasat ang grupo. Sa pagkakataong ito, natuklasan nila ang isang bagay na nakaligtaan sa unang pagsisiyasat, mga manipis na gasgas sa sementadong sahig na tila mga bakas ng pagkakaladkad ng isang bagay. Ang mga gasgas ay maihaba na halos 70 sentimetro at patungo sa gilid na pinto ng bodega. Nang itugma ito sa mga bakas sa lupa sa daanan, ang posisyon at direksyon ng mga gasgas ay tila nagpapahiwatig na ang bodega ay naging isa sa mga mahalagang lugar ng paglilipat bago nagtungo ang salarin sa lugar ng tapunan sa tulay. Ngunit ang pinakagulat sa lahat, sa ilalim ng isang tumpok ng mga bulok na tabla malapit sa pader ng bodega, natuklasan ng mga operatiba ang isang maliit na supot na naglalaman ng ilang mga bagay na metal at goma. Sa loob ng supot, may mga piraso ng lubid na halos katulad ng lubid na natagpuan sa ugat ng puno sa ilog, mga piraso ng malinaw na plastik, at isang maliit na piraso ng tela na may malabong mansa na kasalukuyang sinusuri ang nilalaman. Ang pagkakatuklas na ito ay nagturo sa isang lalong nagiging malinaw na pattern. Ang salarin ay hindi lamang gumagalaw sa isa o dalawang lokasyon, kundi gumagamit ng isang paikot-ikot na ruta na pinagsasama ang mga madidilim na lugar na karamihan ay hindi alam ng mga residente. Lahat ng ebidensyang natagpuan, mga tela, duct tape, industrial gloves, metal na kahon, at mga bakas ng sapatos, ay lalong nagpapakita ng aktibidad ng isang taong hindi lamang pamilyar sa lugar, kundi alam din ang mga puntong hindi sakop ng mga kamera. At ang mas nakakatakot, ang mga pinakabagong bakas ng paa ay may hindi pangkaraniwang direksyon. Kung dati, ang mga bakas ay palaging papalayo sa tulay, ngayon, ang mga bakas ay pabalik sa direksyon ng tulay sa isang regular at paulit-ulit na pattern. Na para bang isang tao, marahil ang salarin mismo, ay ilang beses nang bumalik sa lugar ng tapunan. Hindi malinaw kung para tiyakin ang isang bagay o para kunin ang isang bagay na hindi pa natatagpuan ng mga investigador.
Pumasok sa isang mas kritikal na yugto ang investigasyon ng magtagumpay ang Field Analysis Team na imapa ang lahat ng lokasyon ng mga natuklasan, ang tulay, ang kawayanan, ang ilog, ang abandonadong bodega, ang kanal ng tubig, at ang makipot na eskinita malapit sa hardware store. Nang pagdugtungin ang mga linya ng mga natuklasan, nabuo ang isang kakaibang pattern ng paggalaw na hindi basta-basta, kundi isang paikot na bumabalik sa pinagmulan, ang tulay kung saan unang natagpuan ang itim na supot. Dahil sa paikot na pattern na ito, naghinuha ang mga investigador na hindi lamang nagtapon ng ebidensya ang salarin, kundi paulit-ulit na bumabalik sa pangunahing lokasyon na para bang nagsasagawa ng isang personal na inspeksyon sa kanyang ginawa. Sa gitna ng pagmamapa na iyon, natuklasan ng search team ang isang bagay na lalong nagpalalim sa investigasyon. Sa likod ng isang malaking puno na 50 metro lamang ang layo mula sa tulay, natagpuan ang mga bakas ng isang tumpok ng dahon na hindi pangkaraniwan ang pagkakaayos. Nang alisin ng mga operatiba ang mga dahon, nakita ang isang maliit na plastik na kahon na kalahating nakabaon sa lupa. Ang kulay ng kahon ay kupas na, ngunit ang hugis nito ay parang isang personal na lalagyan. Nang maingat na buksan, naglalaman ang kahon ng mga bagay na nag-udyok sa ilang operatiba na agad na tawagin ang forensic team. Isang piraso ng manipis na tela na puno ng malabong mansa, mga piraso ng maliit na lubid na may dobleng buhol, mga piraso ng itim na plastik na hibla na katulad ng unang supot ng tapunan, at isang pinakakahina-hinalang bagay, isang maliit na piraso ng dilaw na duct tape na may malabong sulat na parang mga inisyal o code. Agad na isinilid ang mga bagay na ito bilang matibay na ebidensya na maaaring ginawang pansamantalang base ng salarin ang paligid ng tulay bago at pagkatapos ng kanyang kilos. Samantala, inihayag ng Digital Forensics Team ang isang mahalagang tuklas. Ang pinahusay na imahe mula sa recording ng convenience store ay nagpakita na ang salarin ay nakasuot ng isang itim na jacket na may reflective na linya sa kanang balikat. Isang napakabihirang katangian na matatagpuan lamang sa ilang partikular na tatak. Nakikipagtulungan na ngayon ang pulisya sa mga tindahan ng damit pangtrabaho at mga talyer na nagbebenta ng jacket na may katulad na modelo. Bagamat hindi pa kumpleto ang listahan ng mga may-ari ng jacket, sinimulan na ng mga investigador na paliitin ang paghahanap sa mga individual na bumili ng ganoong uri ng jacket sa nakalipas na 3 buwan. Ngunit, ang pinakagulat na pag-unlad ay nagmula sa ilog. Nang subukan ng mga diver na palawakin ang lugar ng paghukay sa ilalim ng ilog, natagpuan nila ang isang bagong bagay na biglang nagpabago sa kapaligiran ng investigasyon, isang malaking stainless na kaldero na naipit sa pagitan ng mga bato. Mabigat ang kaldero at tila sinadyang lagyan ng bato upang lumubog. Nang iangat ito, napansin ng mga operatiba ang mga hindi pangkaraniwang gasgas sa loob nito, na para bang ginamit ito sa pagbabad ng isang bagay sa loob ng mahabang panahon. Agad na isinilid ang kaldero at dinala sa laboratorio para sa pagsusuring kemikal. Sa komunidad sa paligid ng tulay, ang pagkabalisa ng mga residente ay naging isang pinipigilang panik. Ilang residente ang umaming nakakita ng isang anino ng isang taong nagtatago sa likod ng isang bakod na kawayan nang magsimulang palakasin ng pulisya ang pagbabantay. Isang ina ang nagulat na nakarinig siya ng mabilis na mga yabag sa bubong ng kanyang bahay bandang 1:15 ng madaling araw. Nang subukan niyang buksan ang bintana, agad na nawala ang tunog sa parehong direksyon patungo sa daanan ng tulay. Isa pang saksi ang nagmula sa isang lalaking nagtatrabaho bilang security guard. Sinabi niyang 2 gabi na ang nakalipas ay nakakita siya ng isang taong nakatayo sa ilalim ng tulay, nakatingin sa mismong lugar kung saan dating nakasabit ang itim na supot. Nakatalikod ang tao sa liwanag kaya't hindi makita ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang kilos ay mabagal at regular, na para bang may binibilang o sinusuri ang isang partikular na posisyon. Nang buksan ng security guard ang kanyang flashlight, biglang lumingon ang anino at mabilis na tumakbo papasok sa kawayanan. Sinimulan na ngayon ng mga investigador na pagdugtungin ang lahat ng testimonya. Ang salarin ay tila nasa paligid pa rin ng lugar ng krimen. Hindi lamang siya isang nagtapon, kundi posibleng isang taong may ritual o partikular na pattern sa pagbisita sa mga lugar kung saan niya isinagawa ang kanyang mga kilos. Sa pagsisikap na paliitin ang posibleng pinagtataguan ng salarin, sinuri ng pulisya ang mga daanan ng daga na patungo sa isang abandonadong komunidad na matagal nang iniwan. Sa isa sa mga abandonadong bahay doon, natuklasan nila ang isang bagay na nagpatahimik sa mga investigador,
isang manipis na kutso na tila, bago pa lamang ginamit, isang bote ng mineral water na kalahati ang laman. Mga upos ng sigarilyo na may abo pa, na nagpapahiwatig na hindi pa katagalan ginamit ang lugar. At isa pa, mga bakas ng sapatos na may diagonal na pattern sa sakong, eksaktong katulad ng mga bakas na natagpuan sa abandonadong bodega. Ang pagkakatuklas na ito ay naging pinakamatibay na ebidensya na maaaring nagtatago ang salarin sa paligid ng tulay at sa abandonadong lugar na iyon sa loob ng ilang araw nang hindi natutuklasan. Samantala, ang paunang pagsusuri sa stainless na kaldero sa ilog ay nagpakita ng mga bakas ng isang kemikal na karaniwang ginagamit sa paglilinis ng dugo o mga biological na likido. Bagamat kailangan pa ng karagdagang pagsusuri, lalo itong nagpatibay sa hinala na ang kaldero ay bahagi ng proseso ng paghahanda o paglilinis pagkatapos ng krimen. Hanggang sa gabing ito, lalong isinara ang lugar ng tulay na may karagdagang pagbabantay. Mas maraming searchlight ang inilagay, at ang mga intelligence team ay nagpapatrolya ngayon ng nakasibilyan upang subaybayan ang mga kahinahinalang galaw. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagsisikap, lumabas ang isang tuklas na nagpakilabot sa mga investigador. Ipinakita ng pinakabagong recording ang salarin na dumaan malapit sa tulay ilang oras lamang matapos maglagay ng police line ang pulisya. Ang kanyang anino ay sumilip saglit, ngunit sapat na malinaw upang ipakita na naglalakas loob pa rin siyang lumapit. At iyon ay nangangahulugan ng isang bagay, hindi pa tapos ang salarin. Lumalalim ang gabi nang masusing suriin ng mga investigador ang pinakabagong recording na nagpapakita ng anino ng salarin na dumaan malapit sa tulay ilang oras lamang matapos ilagay ang police line. Ipinakita ng recording ang parehong figura na inilarawan ng mga saksi, madilim na jacket, hood na tumatakip sa mukha, mabilis ngunit kontroladong mga hakbang. Ang nagpabago sa tensyon sa command post ay ang direksyon ng kanyang mga hakbang. Hindi pa palayo, kundi pa palapit sa lugar ng tapunan na parabang may nais tiyakin. Nang palakihin ng pulisya ang imahe, nakita ang isang kilos ng kamay ng salarin na tila sinusukat ang distansya o sinusubukang alalahanin ang huling posisyon kung saan niya inilagay ang isang bagay. Ang recording ay tumagal lamang ng 3 segundo, ngunit sapat na upang kumpirmahin na hindi lamang bumalik ang salarin, kundi inoobserbahan din ang mga investigador mula sa isang hindi pa alam na distansya. Sa field, nakatuon ang search team sa paghahanap sa mga abandonadong bahay na nasa loob ng 600 metrong radius mula sa tulay. Isa sa mga pinakakahinahinalang bahay ay isang lumang gusali na mailikod bahay na puno ng mga ligaw na damo at mga tumpok ng bulok na kahoy. Nang pasukin ng mga operatiba ang bahay, isang amoy ng halumigmig ang sumalubong sa kanila. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang maalikabok na sahig na may 2 malinaw na magkaibang bakas ng sapatos, isang ordinaryong bakas ng sapatos na pag-aari ng isang operatiba, at isa pang bakas na katulad ng diagonal na pattern sa sakong. Ang parehong bakas na naunang natagpuan sa abandonadong bodega. Habang sinusuri ng mga operatiba ang sahig ng sala, natuklasan nila ang isang bagay na nagdagdag sa hinala, mga malabong guhit sa pader na mukhang mga itim na linya. Nang ilawan ito gamit ang AC light, ang mga linya ay tila mga bakas ng pagkiskis ng isang basang tela o guwantes na may nakadikit na likido. Bagamat hindi pa matiyak, hinala ng pulisya na maaaring ginamit ng isang tao, posibleng ang salarin, ang pader upang linisin ang kanyang mga kamay o kasangkapan bago umalis sa bahay. Hindi kalayuan sa puntong iyon, natuklasan ng mga operatiba ang isang manipis na piraso ng plastik na nakadikit sa siwang ng isang tabla. Ang plastik ay may malabong mansa na parang likidong maihalong alikabo. Agad itong isinilid dahil ang pattern ng pagkakatupi nito ay tila pare-pareho sa mga pambalot na plastik na natagpuan sa itim na supot at malapit sa ilog. Samantala, patuloy na dumarating ang mga ulat ng mga residente. Isang binata na ang bahay ay nasa daanan patungo sa tulay ang umaming nakakita ng anino ng isang taong nakatayo sa likod ng isang poste ng kuryente bandang 1:10 ng madaling araw. Ang tao ay hindi gumagalaw, nakatingin lamang sa mga bahay ng mga residente. Ang lalong nagpatindi sa kanyang salaysay ay isang maliit na detalye na naalala ng binata. Ang kamay ng tao ay tila maihawak na isang mahabang bagay, tulad ng isang tungkod o bakal, ngunit nakatago sa likod ng kanyang binti. Pagkatapos ay sinuri ng pulisya ang lugar na binanggit ng binata at natagpuan ang mga bakas ng lupa
na bago pa lamang naapakan at maihalong mga bakas ng sapatos na katulad ng mga naunang natuklasan. Mayroon ding mga maliliit na bakas ng pagkiskis sa ilalim ng poste, na para bang may idinikit ang isang tao sa poste bago ito muling inangat. Agad na kinuha ng grupo ang mga sample ng lupa at maliliit na piraso sa paligid ng poste para sa karagdagang pagsusuri. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan ng mga diver ang isa pang bagay na lalong nagpalalim sa misteryo. Sa mas madilim na bahagi ng ilog, mga 700 metro mula sa tulay, natagpuan ang isang bagay na parang itim na sling bag na nakasabit sa ugat ng isang puno sa ilog. Nang iangat, mabigat at basa ang bag. Matapos dahan-dahang buksan ng mga operatiba, ang laman ng bag ay nagpatahimik sa buong grupo. Isang pares ng punit na latex gloves, 2 maliliit na supot na naglalaman ng mga piraso ng madilim na tela na katulad ng telang natagpuan sa kawayanan, isang maliit na kutsilyo na may itim na plastik na hawakan na may mga gasgas, at isang pinakakahina-hinalang bagay. Isang piraso ng papel na may simpleng guhit ng isang maliit na mapa ng 3 magkakaibang lokasyon. Ang mapa ay naglalarawan ng isang pattern na halos katulad ng mga lokasyon kung saan natagpuan ang mga ebidensya. Sa madaling salita, ipinapakita ng papel na tila may personal na mapa ang salarin sa mga lokasyong ginamit niya. Sa command post, agad na pinagdugtong ng mga investigador ang ginawang mapa sa mga naunang natuklasan. Ang resulta ay nakakagulat. Ang pattern ng mapa ay tumuturo sa isa pang punto na hindi pa nasusuri, isang abandonadong lupain na nasa likod ng isang maliit na burol malapit sa kawayanan. Ang lupain ay bihirang mapansin dahil natatakpan ito ng lumang bakod na kawayan at may iisang makipot na pasukan lamang. Nang magtungo ang grupo sa lupain na iyon, biglang naging mas tensyonado ang kapaligiran. Ang ihip ng hangin sa gabi ay nagdudulot ng ingay sa mga dahon ng kawayan, habang ang liwanag ng mga searchlight ay tumatama sa isang bahagi ng lupa na tila mas malambot kaysa sa paligid nito. Agad na nagsimulang maghukay ang mga operatiba. Kalahating minuto pa lamang ang nakalipas, isang operatiba ang huminto at nagbigay ng senyas. May isang bagay sa ilalim ng manipis na lupa. Nang mas malalim na alisin ang lupa, nakita ang isa pang itim na plastic bag na maayos na nakatupi at nakatali ng dobleng buhol na katulad ng buhol sa telang natagpuan dati. Hindi pa binuksan ang supot dahil kailangang sundin ng pulisya ang mahigpit na forensic procedure. Ngunit, ipinapakita ng labas ng supot na sinadya itong itago, hindi inanod o basta-basta nahulog. Ang pagkakatuklas ng bagong supot na ito ay nagbigay diin sa isang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi lamang sa isang punto nagtapo ng bahagi ng katawan ang salarin, kundi mayroon siyang isang nakakalat na pattern ng pag-imbak, na para bang inihahanda niya ang proseso sa ilang yugto. At ang paikot na pattern na pabalik sa tulay ay tila hindi na isang pagkakataon, kundi isang indikasyon na maaaring ginawang sentro ng kanyang aktibidad o obsesyon ang tulay. Habang inihahanda ng pulisya ang susunod na hakbang, isang bagong ulat ang pumasok mula sa isang residente. May isang taong nakitang mabilis na pumasok sa likod ng kawayanan ilang minuto lamang bago dumating ang grupo sa lupain. Naabot ng investigasyon ang kasukdulan ng ang ulat ng residente tungkol sa isang anino na tumakbo papasok sa kawayanan ay nag-udyok sa pulisya na magsagawa ng isang malawakang paghahanap na tumagal hanggang madaling araw. Isang pinagsanib na grupo mula sa Manila Police District, Special Action Force, at B-9 unit ang pumalibot sa kawayanan mula sa 4 na direksyon, tinitiyak na walang daanan para makatakas ang salarin. Naglagay ng mga searchlight sa bawat delikadong punto, habang isang thermal drone ang pinalipad sa itaas upang matukoy ang anumang init ng katawan ng tao. Bandang 1:57 ng umaga, natukoy ng drone ang isang anino ng tao na gumagalaw sa gitna ng mga siksik na kumpol ng kawayan. Mabilis ang kanyang kilos, ngunit hindi matatag, na para bang nagpapanik ngunit sinusubukan pa ring itago ang kanyang mga bakas. Agad na nagtungo ang grupo sa mga coordinate na iyon, pinalibutan ang lugar sa loob ng 50 metrong radius. Nang pasukin ng mga operatiba ang punto, natagpuan nila ang mga sariwang bakas ng paa sa lupa, isang senyales na may isang taong dumaan doon ilang segundo lamang ang nakalipas. Hindi kalayuan sa lokasyon, may narinig na mahinang kaluskos. Isang negatibo unit ang agad na tumahol sa direksyon ng isang madilim na palumpong na tila gumagalaw. Itinutok ng pulisya ang kanilang mga ilaw sa direksyong iyon, at sa unang pagkakataon,
malinaw na nakita ang anino ng salarin. Bagamat saglit lamang, isang lalaking may madilim na jacket, nakatakip ang mukha ng maskara, at maihawak na isang mahabang bagay sa kanang kamay. Nang ganap na itutok ang mga searchlight, tumakbo ang lalaki ng mas malalim pa sa kawayanan, na nag-udyok sa grupo na habulin siya ng mabilis. Ang paghahabol ay naganap sa isang madilim at tahimik na kapaligiran, tanging ang kaluskos ng mga dahon at ang mga yabag ng mga humahabol ang maririnig. Sa gitna ng kagubatan, sinubukan ng salarin na ilihis ang atensyon ng mga operatiba sa pamamagitan ng paghagis ng mahabang bagay na dala niya. Ngunit nabigo ang kanyang manyobra. Ilang segundo pagkatapos, natisod siya sa isang ugat ng kawayan at bumagsak. Agad na kumilos ang mga operatiba upang dakpin siya bago pa man siya makabangon. Sa proseso ng pag-aresto, natuklasan na ang mahabang bagay na dala niya ay isang malaking kutsilyo na mapurol na at kinakalawang. Matapos madakip, ang salarin, isang 34 taong gulang na lalaki, isang residente mula sa isang hindi kalayuang lugar, ay agad na dinala sa main command post. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi pa inihayag sa publiko noong gabing iyon habang hinihintay ang karagdagang pagsusuri at pag-verify ng mga nakolektang ebidensya. Sa lugar ng pagdakip, natagpuan ng pulisya ang isang maliit na bag na naglalaman ng latex gloves, dilaw na duct tape, isang piraso ng madilim na tela, at isang sulat kamay na tala na naglalaman ng mga sketch ng mga maliliit na ruta sa paligid ng tulay, kanal ng tubig, at kawayanan. Kinaumagahan, kinumpirma ng forensic team na ang itim na supot na natagpuan sa abandonadong lupain ay may mataas na pagkakatugma sa unang itim na supot na natagpuan sa ilalim ng tulay. Bukod dito, ang mga residyo ng chemical sa stainless na kaldero na natagpuan sa ilog ay tumugma sa mga residyo ng likido na nakadikit sa guwantes ng salarin. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpatibay sa ebidensya na isinagawa ng salarin ang mutilasyon sa isang ibang lokasyon bago ikinalat ang mga bahagi ng katawan at mga kagamitan sa mga puntong kanyang pinlano. Ang pagsisiyasat sa bahay ng salarin, isang maliit na inuupahang kwarto sa isang makipot na eskinita, hindi kalayuan sa tulay, ay nagbunga ng karagdagang ebidensya, mga bakas ng paglilinis ng kemikal sa banyo, mga natirang tela pambalot, malalaking itim na plastik, at isang maliit na listahan ng mga aktibidad na hinala nilang plano ng salarin. Lahat ng ebidensyang ito ay lalong nagpatibay sa buong pagkakasangkot ng salarin sa kaso. Sa kalapit na komunidad, sa wakas ay nagsimulang makaramdam ng ginhawa ang mga residente, bagamat may trauma pa rin sa mga pangyayaring naganap sa loob ng ilang araw. Ang mga residenteng dati ay takot ng gumala sa gabi ay unti-unti nang bumabalik sa kanilang normal na gawain. Bagamat mayroon pa ring hindi makapaniwalang pakiramdam na ang salarin ay nagtatago lamang ilang daang metro mula sa kanilang mga tahanan. Ang pamahalaang barangay, kasama ang pulisya, ay nagsagawa ng isang seminar sa seguridad, nagpapaalala sa mga residente na maging mapagmatsyag at agad na iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Sa huli, naghinuha ang mga investigador na kumilos ang salarin ng may maingat na plano, sinamantala ang mga madidilim na lugar, mga makikitid na daanan, at mga abandonadong bahay bilang mga lugar ng paglilipat upang maiwasan ang pagkatuklas. Ngunit ang masusing investigasyon ng mga operatiba, ang aktibong pakikilahok ng mga residente sa pagbibigay ng impormasyon, at ang mga ebidensyang isa-isang lumabas ay sa wakas ay nagturo sa pagdakip sa salarin na matagal nang gumagala sa parehong lugar. Ang kaso ay idineklarang nasa huling yugto na ng investigasyon habang hinihintay ang proseso ng paglilitis. Habang ang mga residente ng Maynila ay unti-unti